Si Ginoong Rosando So ng Grupong Sinag, kasama na natin. Chairman, good morning. Yeah, morning. Oh, Magandang umaga. magpapatuloy na uli ang pag-i-import ng bigas. Meron ba talaga tayong shortage? So far naman, yung pumasok na bigas from up to mga October last year. Oo. Enough naman, no? And sa ngayon, yung papasok for siguro for buffer stock siguro. Pang buffer na yon. Hindi, kumusta ang farm gate natin? Ang farm gate natin ngayon mag-start pa lang ang ani natin mga end of February, March. Wala. Yun ang start na. Oo. So, kailangan talaga ng pang-buffer habang wala pa tayong harvest. Yeah, pang-buffer. Yes. Magkano ang nakikita ninyong magiging farm gate price? Dahil doon sa tariff, ang balak is plus additional 5% lang. So ang announcement is baka 20% lang ang tariff. So ang tingin namin ang farm gate pagdating ng ani hindi masyadong tataas pa rin, no? Mga 17 to 18 pesos lang. 18. Hindi, pero ang break even naman natin is nasa 16, di ba? Pero dapat dapat nasa 20 pesos. Tumaas din para kumita naman yung magsasaka. Yes. Okay. So itong i-import natin na pang buffer, good for how many good for until what month? Dapat. Ito is yung pagpasok ngayon mga March, April, yun ang nakikita natin yung pagpasok lang ngayon is buffer ng kasi yung natin yung tax natin kaya naman up to March first week. Pero maganda, ano bang projection nyo sa harvest by March? Sa ngayon maganda ang maganda yung tayo ng ating mga palay, no? Oo. Yung pagtanim naman last time, medyo maganda naman ang tayo ng ating palay. Medyo na-delay yung planting season, pero ang tingin naman natin maganda naman yung standing crop natin ngayon. Kung magmabuffer tayo ngayon, baka mabawasan yung capacity ng NFA na mamili. Hindi naman. Ang NFA kasi local talaga. Almost the same, no, with last year. Yung budget ng NFA, so we don't expect na mas malaki ang bibili ng NFA compare last year. Anyway, ang NFA naman talaga ang focus local harvest natin Hindi naman sila bumibili ng imported. Pero lang ito is around 2 to 3% lang ng total harvest ito Ang majority pa rin traders and miller ang inasa natin bumili ng majority. Kaso sila nga yung middleman nga yung nagpapataas ng presyo Di ba? Yung so far kasi ang world market kasi ka-Angel, kung makita natin yung panahon ng June 2024, ang world market is nasa $610 per metric tons. Ngayon nasa $355 per metric tons no? Tapos yung tariff na binaba from 35 to 15%, ang total na binaba ng international price saka yung tariff na binaba is around almost 52% ang total decrease ng presyo.
So kaya naapektuhan talaga yung farm gate price ng palay. Kaya sinasabi natin na dapat hindi lang ang target kasi up to 20%, dapat up to 35% pari ulit Itaas doon sa dati. para at least yung presyo ng palay umabot ng 20 pesos sana. Hindi, tsaka para mapalakas din yung subsidy ng ating mga magsasaka. Di ba? Yes, Kasi kung walang paghuhugutan, di ba? Wala talaga ding mangyayari. Hindi talaga masasubsidize yung ating mga farmers. Kasi ito, sige, monitor ho natin. So, by end of February pa ang inaasahan nating harvest. Yeah. Yun yung bulto ng harvest. Okay. Kasento, maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. Okay, salamat. Si Ginoong Rosendo So ng Grupong Sinag.